Kung selfish ka dati, huwag ka nang maging selfish ngayon. Selfless ka na. Diba? Yan ang opposite ng selfish. Selfless. Okay? Selfishness. Selflessness. Okay? Kasi pagka selfish ka, laging may conflict. Laging may conflict yan. Okay? Mayroong kontra niyan. May maiinis sa'yo kasi makasarili ka. Pagka sa pagkain, nauna kang kumain, inubos mo lahat, ang masarap na ulam, itinira mo yung ayaw mo. Okay. Hindi kawawa yung sarili, ayaw yung kasama mo. So, paging sa pamilya, alam nyo, pagka selfish ka, kahit yung kapatid mo, magulang mo, mag-iinis sa'yo. Dapat ang Kristiyano maging kalugod-lugod, hindi lang sa tao, maging sa Diyos. Amen. Si Jesus Christ, ang sabi po sa Luke chapter 2, verse 51 ba? 52, 51. Okay? Alright? Tingnan niya. Sabi niya, and he went down with them and come to Nazareth and was subject unto them. Si Jesus Christ yan. But his mother kept all the saying in her heart. 52. And Jesus increased in what? In wisdom, in stature, and in favor of God, with God and man. So nag-grow siya. Hindi lang sa intellectually, but physically. No? And spiritually. Okay? Jesus increased in wisdom and stature and in favor with God and man. Dapat ang Kristiyano kalugod-lugod sa Diyos at sa tao. Huwag mong sabihin ako kalugod-lugod sa Diyos, hindi ka kalugod-lugod sa tao. Huwag mong sabihin kalugod-lugod ka sa tao, hindi ka naman kalugod-lugod sa Diyos. Dapat yan, unseparable yan. Both. Mayroon kang katangian na yan. At dapat nag-i-increase tayo sa wisdom at sa ating stature. Now, sa ating physical, minsan nagtatapos yan Pag edad ng 21, sabi nila, yung lalaki 21, stop na yan sa pagtangkad. Siguro, ang paglaki mo na nun, hindi pa ganun. Pag ganun. Okay? Ganun din sa babae. Siguro, 18, tumatangkad ka. Pagdating ng 18, iba na yung paglaki mo. Pag lumalaki ka pa. Now, pero sa wisdom, dapat po, sa wisdom, nag-grow tayo. Pag nag-stop ka na, kaya sabi ko, ang pag-aaral, may tinatawag na formal education at saka yung tinatawag na informal education. Now, pagka ikaw professional ka na, tapos pagka-graduate mo, huminto ka na, hindi ka na nag-aral, hindi ka na nagbasa, hindi ka na natuto, ang tawag doon ay nagiging stagnant ng spiritual mo, ang wisdom mo, yung kaalaman mo, at saka deterioration na mangyayari. Okay? Instead na mag-grow ka, paano na? Palumok na. Now, nandiyan na yung ating guest speaker. So, gusto kong lahat tayo ma-bless. Pinakyaw na natin. Sabi ko nga sa kanya, total celebration ng birthday ko. Huwag mo na akong pagtrabaho. So, siya na ngayon. Okay, tawagin na natin si Pastor Bert. Amen! Amen! Yan yung bishop sa Bulacan. Makikita nyo. Sabi ko kasi, ano yung birthday mo? 19. Bata pa lang po. Hello. Magandang umaga po sa lahat. Kaya na tayo po ay magkasama sa gawa ng Panginoon. Tayo po ay pinapulot, tayo po ay pinagsama-sama sa kanyang gawain. Tayo po ay makapagbili po sa kanya. Sasaya po
po. So, tayo po lahat ay umpisa tayo. Pwede po ba tayo lahat umpisa tayo? Nais ko pong buksan natin doon po tayo sa Psalm 133. Po, Psalm 133. Narinig ko po kanina, pinag-uusapan nyo ay patungkol sa kaligtasan. Po. At ngayon naman po ay ibang topic naman po yung ating pag-uusapan. Po. At po ay patungkol sa pagkakaisa. So, kasi po, napakaganda, napakahalaga. Yung mga anak ng Diyos ay nagkakaroon po ng pagkakaisa. Psalm 133 po. Nakita niyo na ho ba? Hindi po kayo, nakikita niyo na. Psalm 133. So, 133 po. Wala rin sa akin yung Psalm 133 po. Okay? Po. Po, sabay-sabay nga po tayo magbasa. Ready? Begin. Behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. It is like the heavens on one hand, one upon the earth, even the heavens went down to the square of his garment. As the dew of Hermon, and as the dew that descended upon the mountains of Zion, whatever the Lord commanded the blessing, even life forever. Po. So tayo po madaling manalangin, magpasalamat tayo sa Panginoon. Muli po, dakilang Diyos, salamat po sa inyong kaputihan, salamat po sa inyong panguna. Nasa umaga po ito, kami po ang inyong tinipong sa dakong ito, upang kami po, Panginoon Diyos, na inyong mga anak ay magkatipong magkasama-sama para po sa inyong katuwalatigan. Dakilang Diyos, unahigit sa lahat, tatawag po sa aming mga pagkukulang pagkakasala. Inisin niyo po itong aming puso at isipan, upang kami po ay maging kayaya at kakatanggap sa inyong harapan at tumanggap po ng mga biyaya na nagmumula sa inyo. Salamat po sa inyong kadakilaan at kabutihan na lahat po rin namin dalangin sa mga araw ni Jesus. Amen. Pwede na po kayo makaupo. Okay. So, gaya po ng ating binasa, nasabi po rito, behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. It is like a precious ointment upon the head that ran down upon the bird, even Aaron's bird that went down to the skirts of his garments, as the dew of Hermon, and as the dew that descended upon the mountains of Zion. For there the Lord commanded the blessings, even life forevermore. So, mga kapalit, pansinin po ninyo, na maging sa unang tipan, ito po ay napapag-usapan, o ito po ay naituro sa bawat isa sa atin, ang pagkakaroon po ng pagkakaisa. Palagi ko naman po, tayo po rito ay nagkakaunawaan. Na kung bakit tayo po ay nandito ngayon, sapagkat nais natin magkipagkaisa. Gusto po natin magkaroon tayo ng unity together sa iba. Okay? So, yan po ay napakalaga. So, sabi nga po, marami na tayo narinig ng mga kwento na sadyang sa mental hospital, sa Mandaluyong, sadyang doon po ay hindi magkakaroon ng kaguluhan. Bagamat meron po mga diferensya yung mga tao sa mental hospital, sadyang hindi po sila magkakagulo at hindi po magkakaroon ng riot doon. Bakit? Sapagkat doon po sa loob ng mga mental hospital na ito po yung mga taong mayroong diferensya sa pag-iisip. Ibig sabihin, hindi nila kayang magkaisa. Tama po ba? Hindi nila kayang magkaroon ng pagkakaisa na tayo magkaisa, tayo magkasama-sama na ganito ang gawin natin, hindi po ubra yun. Hindi po nila kayang gawin yun. At ngayon po mga kapatid, sapagkat kakulangan ng kanilang kakayahan, ng kanilang kaisipan, hindi nila magagawang sila ay magkaisa para sila po ay gumawa ng kalokohan. Subalit, alam niyo po ba, kung bakit marami mga simbahan, isipin niyo po, fellowship, kung minsan nakalulungkot, mga pastor pa, meron silang samahan, nahati, tapos yung hati, nahati pa uli, tapos yung isang hati, nahati pa uli. Ika nga po, isang samahan, naging 4 na samahan.
Para ho bang ganun din ang nangyari doon po sa Book of Acts, ano po, in chapter 5 or in chapter 6 ng Book of Acts, kung mapapansin po ninyo, ang simbahan ng ating Panginoon sa Jerusalem, ano po, ito po ay sapagkat ito po ay nagsipaglaguna. Ang nangyari po nito ay nagkaroon po ng hindi pagkaunawaan ng mga mananampalataya, kaya ang ginawa po nila ngayon, sila po ay pinahayo, ikinalat, they were scattered abroad para mapalago ang gawain ng Panginoon. Maganda po sana kung gano'n. Na dahil po sa dami na nila mananampalataya, ano po, hindi na kayang i-absorb ng church, ano po, ang ginawa ay ng ating pastor ni Pastor James ng Book of Acts, ano po, sa Jerusalem, ay sila po ay kanilang scattered abroad. Sige, sabi niya, mag-iwalay na tayo dahil sa sobrang dami na natin. Pero ang nakalulungkot po dito, mga kapatid, kakaunti pa lang, gusto na nilang magkahati-hati. Kukunti pa lang sila, gusto nila yung maging mas kakaunti pa sila. Alam niyo po, mga kapatid, kung babasahin po ninyo, at pag na mayroong pag-unawa, itong Psalms 133, although ito po ay na-preach na sa atin, lagi-lagi na lang, ay papansinin po ninyo rito, behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Ano po ba ang inam? Ano po ba ang husay? Ano po ba ang ganda? Na kung ang mga kapatiran ay nagkakatipon at mayroong pagkakaisa. Kung minsan po kasi, lagi natin tinitignan yung benefits. Ano po? Kung minsan lagi po natin nakikita rito, yung po bang, kung bakit kailangan tayo magkaisa, ano ba ang ganda ng pagkakaisa? Pero papansinin po ninyo, sabi rito, behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Alam niyo po kung bakit ang ilan sumasama sila sa isang organisasyon? Bakit po ang ilan, bakit sila ay sumasama sa mga samahan? Ano po? Dahil naghahanap sila lagi ng kanilang kapakinabangan. At tulad halimbawa ng mga politiko. Ang mga politicians po, lahat ng samahan gusto niya, samahan niya. Halimbawa, may samahan ng mga kalalakihan sa isang bayan. Kaya ako ihahabol ng mayor, ay gusto ko sumakahabol niya. Samahan ng mga kalalakihan niya. Sasamahan ko yan. Para ano? Para pag dumating yung election, sigurado itong samahan ito, ako ang kanilang tatangkilikin. Hindi po ba ninyo? Okay, sabi naman isa, mga nag-aspire na mayor, ay ito, samahan ito, mga club na ito. Sasama din po yan. Bakit? Lahat ng organisasyon, lahat po ng samahan, sasamahan niya. Para ano? Para pag dumating ang eleksyon, lahat ng samahan na yan, siya ka naman ang tatangkilikin. Natindihan po ba niyo? Ano pong ibig ko sabihin doon? Ang laging iniisip natin, pag tayo po ay sumasama sa mga samahan, organisasyon, ang lagi po natin iniisip ay yung ating kapakinabangan. Subalit kung papansinin po ninyo at pag-aaralan ang salita ng Diyos, ito po ay kautusan o ito po ay mandato ng ating Panginoon at ang kanyang nakikita na kagandaran, ano po, kaluguran, kung ang kanyang mga anak ay nagkakasama at nagkakatipon sa pagkakaisa. Mga minamahal, ang nais ng ating Panginoon, tayo po ay magkaisa. Tayo po ay magkasama-sama. Sapagkat kung titingnan po ninyo, ay meron po tayong benefits, hindi lamang po benefits natin, kundi benefits din po ng ating church, and of course, kaluguran ng ating Panginoon. Kaya nga po sa Biblia, marami tayong makikita at mababasa, nandiyan po yung sinasabing, love one another, pray one another, exhort one another, bear ye one another's burden. Di po ba gano'n? Laging ginaganon. Anong ibig sabihin? Hindi lamang dapat sarili. Hindi lamang dapat sarili. Ganon din po ang sinasabi ni King Solomon. Ang sabi po niya, mga kapatid, ito po yung takong pinakamatalinong na buhay sa ibabaw ng mundo nito. Noong kapalahunan niya, ano po sabi niya? Hindi mainam na ang isang tao, siya ay nag-iisa. Tama po ba? Kung ikaw ay lalaki, hindi mainam na ikaw ay manatili sa iyong pagkabinata. Ganon din sa iyong kababaihan. Hindi mainam sa isang babae o dalaga na ikaw ay manatili sa iyong pagkadalaga. Bakit?
Sapagkat ang sabi niya, kung ikaw ay mahuhulog, kung ikaw ay nag-iisa, walang hahatak o walang hihila sa iyo. Tama po ba? So mga kapatid, nasilip po ninyo, ang pinag-uusapan dito ay kung paanong ang bawat isa sa atin ang kahalagahan ng pagkikipagkaisa. Okay. Hindi po tayo mga minamahal, ano po, nagiging kaya na tayo ay magipagkaisa sapagkat meron tayong iisahan. Hindi po gano'n. Ano po? Kundi tayo po ay nagiging kaya na manatili tayo, na tayo po ay magkaisa para ho sa kaluguran ng ating Panginoon. Kaya nga po sabi rin po rito, bear ye one another's burden. Kung halimbawa, kung ikaw ay nag-iisa at nagkaroon ka halimbawa ng karamdaman, sino yung kasama mo na magpapalakas ng iyong moral, ng iyong loob, na para ikay bumangon. At tulad ko halimbawa, minsan po, nagkasakit ako. Nandiyan yung misis ko, di ba? Nandiyan siya na gumagabay sa akin, Mami, yan mo nga ako luto mo nga ako ng ganitong pagkain. Ganito nga, gusto ko ganito, gusto mo katikim. Nandiyan yung misis mo. May nasasabihan ka, di ba? Mami, masakit yung dito ko, pakihimas mo nga, pakihilot mo nga. Ganun po. Makailangan yun eh. Kung ikaw ay nag-iisa ka lang, ay, pupunta ako sa church, gusto ko dito lang ako, walang makikialam sa akin. So, sino makakaalam ng iyong problema? Sino makakaalam ng iyong estado? Kung anong estado ka meron sa buhay. So, napakahalaga po ng pagkakaisa. Ngayon, kung dito po tayo, ano po, sa salita ng Diyos magbabase, alam nyo, napakahalaga. Sabi niya, behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Sadyang napakainam at napakaganda po ang tayo po ay manatili sa pagkakaisa. Kaya pansinin po ninyo mga minamahal, ano po, kung papansinin natin ang ating buhay, tayo po ba kaya ay nagkikipagkaisa? Tayo po ba kaya ay nariyan para magpagkaisa? Masdan ninyo na pagkabuti at pagkaligaya sa mga magkakapatid na nagsitahang magkakasama sa pagkakaisa. Okay, ngayon, ito po yan. Alam niyo po ba, ito po tayong tatlong punto rito para mas maintindihan natin yung ating aral. Ano po? Kapag mayroong pagkakaisa sa simbahan, alam niyo po ba, meron po tayong tatlong bagay na ating mapapansin. Okay, tingnan po ninyo. Una, ito po ay there is the presence of God. When there is unity, tanda po ninyo, kung saan mayroong pagkakaisa, naroon ang presensya ng ating Panginoon Diyos. When there is unity, there is the presence of God. Saan po ba natin sa Bible makikita yan? Doon po sa Matthew chapter 18 and verse 20. Sige po, tingnan po ninyo. Matthew chapter 18 and verse 20. Sapagkat kung saan nagkakatipon ang dalawa o tatlo sa aking pangalan, ay naroon ako sa gitna nila. Sige po ninyo, napakaliwanag na sinasabi. Sapagkat kung saan nagkakatipon ang dalawa o tatlo sa aking pangalan, okay, ay naroon ako sa gitna nila. So katulad po nito mga minamahal, tayo po ngayon ay nagkakasama-sama na nagkakaisa sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Tanong, nandito po ba kaya ang presensya ng Diyos? Opo, maliwanag po na sinasabi ng Bible. Opo, sapagkat kung saan nagkakatipon ang dalawa o tatlo sa aking pangalan, o higit pa kaya sa tatlo. Ilang dalawa, ilang tatlo meron tayo dito? Higit. Ibig sabihin, nandito po yung focus. Nandito po yung presensya ng ating Panginoon Diyos na bawat isa ho sa atin ay kanyang tinitignan. At hindi lang tinitignan, mga minamahal, kundi tinititigan pa tayo ng ating Panginoon Diyos. Ang ibig sabihin na tinititigan, mga kapatid, inaalam niya kung ano ang problema mo. Inaalam niya kung ano ang pangangailangan mo. Tama mo ba? Inaalam niya kung ano
sa buhay. Kaya mga kapatid, pansinin po ninyo, kapag tayo po ay, bago tayo pumunta rito sa church, napakabigat ng ating damdamin, napakabigat ng ating katawan dahil sa mga problema. Alam niyo po ba, pag tayo po ay pumunta ng church at nakapakinig tayo ng mensahe, ng aral ng salita ng Diyos, paglabas natin, di po ba, paginahawa naman ang pakiramdam ko. Bakit ho mga kapatid? Kasi ho, dahil sa presensya ng ating Panginoon Diyos, na pagkalooban na niya, nakita na niya yung iyong pangangailangan. Nakita na niya yung iyong kalagayan at ganoon din po, hinipo na ng Diyos ang iyong puso, ang iyong buhay. Kaya kasi ninyo kapatid, ang Diyos po nandito ngayon. Kaya huwag po'y matutulog. Sabi ng Panginoon, ako ay nandito sa tabi mo, tutulugan mo lang ako. Di ba? Halimbawa na lang po, ikaw halimbawa, dalawin ng mayor sa bahay mo. Mayor, maupo kayo. Ikaw naman, naupo. Di ba? Tabi ka ni mayor. Matutulog ka ba habang nakaupo si mayor sa tabi mo? Siyempre, hindi. Di ba? Mayor lang mo yan, ha? Ng isang bayan na napakalit na bayan. Na ilang libo lang na populasyon. Ang Diyos ba yan? Kung nandyan sa tabi mo, tutulugan mo ba siya? Hari ng mga hari yan. Lord ng mga Lord yan. Sabi ng Bible King of Kings, Lords of Lords. Diba? Pagkatapos, tutulugan mo lang. Ngayon, ang sabi niya, nasa presensya niya, nasa sayo ngayon. Tutulugan mo siya. Diba? Sayang naman yung pagpunta mo rito kung matutulog ka lang pala. Diba? Sayang naman na nandiyan ang presensya ng Panginoon. Dapat nga ho, kapatid, dapat na dahil alam mo na nandiyan ang presensya ng Diyos, dapat nga ho, gising ka, attentive ka. Di ba? Bakit? Nandito ang Panginoon eh. Dahil nandito ang Panginoon, bubulong ko na sa Kanya, masasabi ko na sa Kanya, ang lahat ng dapat mong sabihin sa Kanya. Naintindihan niyo po ba? Naintindihan niyo po ba mga nanay? Hindi po ba kayo mga nanay, sa mga bahay po ninyo, meron kayong mga dala-dalang problema. Kung minsan hindi nyo masabi-sabi sa asawa ninyo. Kung minsan hindi nyo masabi-sabi sa mga anak ninyo. Dahil kung minsan nahihiya tayo. Ito na po yung pagkakataon. Kaya ho mga kapatid, kapag dahil nandito ang Panginoon Diyos, ang kagandahan niyan, meron ka mapagsasabihan. Kaya ho mamaya, hindi ho kayo lumuhod dito mamaya sa invitasyon natin. Di po ba? Manalangin kayo, kausapin yung Panginoon, Lord, alam ko po, nandito kayo ngayon. Meron po akong mga problema, meron po akong gusto sabihin sa iyo na hindi ko masabi sa aking asawa. Hindi ko masabi sa aking mga anak, sa iyo ko po sasabihin. Why? Because the presence of God is here in this church right now. Kung saan nagkakatipon ang kanyang mga anak. Okay? Hindi na kinakailangan na, Panginoon, bumaba ka muna rito. Hindi ho na ho natin sasabihin yun. Automatic po yun. Kung saan nagkakatipon ang kanyang mga anak, ay naroon po ang presensya ng ating Panginoon Diyos. Kapag sinabi po natin presensya, ibig sabihin, nakatitig ang Diyos sa atin. Hello? Yung kanyang mga paningin nakatutok sa iyo. Kaya kapag nakatulog ka, mahirap yata mamingi sa Panginoon pag nakatulog. No? Mahirap yata mamingi, Lord, kahingi nga po ng natutulog ka eh. Paano kita bibigyan? Di ba ba? Kailangan gumising ka muna. Paginig ka sa salita ng Diyos. Pakinggan mo muna yung mensahe, yung salita ng ating Panginoon. Pag nakatulog ka, na-miss mo yung blessing na para sa iyo. Okay? So, there is the presence of God. Tanda po niyo, kung saan mayroong pagkakaisa, naroon ang presensya ng ating Panginoon. Pangalawa, there is the power of God. Kung saan mayroong pagkakaisa, naroon po ang kapangyarihan ng Diyos. Tingnan po ninyo, yung Mark chapter 2, ano po? Meron po isang tagpo rito, na yung apat na lalaki, ano po, ay meron po silang daladalang pasyente. Nalumpo. At ngayon, sa isang bahay kung saan nagkakatipon at nandoon nangangaral si Jesus, hindi sila makapasok kasi po sarado ang pinto ng mga tao. Puno-puno yung lugar. Okay? Hindi sila makapasok. Ngayon, ang ginawa po itong apat na kalalakihan na ito,
umakyat sila sa bubungan. Sumangka sila sa bubungan. So, doon sa kanilang pagsampa, mga kapatid, dala-dala po nila yung bedridden, yung lumpo, no? Yung man of the palsy. So, dinala po nila na hindi malaglag. Okay. Nung nandun na ho sila sa bubong, binakbak nila ngayon yung bubungan. Sinira nila. Para ano po? Para maibaba nila ng maayos yung kanilang pasyenteng nadadala. Okay, pansinin po ninyo.